Talambuhay ng 3:00 ng madaling araw. Nagkataon na si Master Junkie ang naghiwalay ng kanyang sariling daliri. Agad na sumobra ang kanyang dugo sa bangkay ng lalaki. Sa simula, hindi niya pinansin ito. Sinasadyang inilagay niyang balanse ang kanyang sugat. Ngunit pagkatapos, ang dugo ay inabsorb ng bangkay ng lalaki. Hindi alam ni Junkie ang nangyari. Nakatutok pa rin siya sa kanyang trabaho. Ngunit sa susunod na segundo, dumitaw ang lalaki sa kanyang likuran. Hoy! Saan ito? Sino ang pumayag sa iyo na pumasok? Habang nakatingin sa lalaking nasa harapan, naisip ang tungkol sa bangkay na kanina. Si Jang ay tiyak na natakot din. Ngunit bilang isang testing master, siya ay may napakalaking tapang. Habang unti-unting lumalapit ang lalaki sa kanya, wala siyang kahit kaunting takot. Sa halip, kalmado niyang ibinulalas ang iba't ibang impormasyon tungkol sa lalaki. At malinaw na ipinaalam sa lalaki, na matagal na siyang patay. Ang totoo, ang lalaki ay ang presidente ng Twilight Group. Ngunit siya ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Nang marinig ng lalaki ang lahat ng ito, malinaw na ipinakita niyang hindi siya naniniwala. Ngunit ang babae sa panahong ito, ay tahimik na kumuha ng kutsilyo mula sa likod, at matinding tinaga ang puso ng lalaki. Hindi naramdaman ng lalaki ang sakit, mula kung naparalain ng sobrang pagduda. Ano nangyari? Bakit wala akong pakiramdam ng sakit? Dahil ikaw ay patay na. Sige, ano nga ba ang aking kalagayan ngayon, ha? Anong ginagawa mo? Kung ikaw ay patay na, bakit ko nakikita ka, at nahahawakan ka pa, kung hindi ka namatay? Ibig sabihin buhay pa ako. Nasaan ang katawan ko? Kasalukuyan, isang maliit na nurse ang dumating upang maghatid ng impormasyon sa babae. Nang makita niya ang kakaibang posisyon ng babae, hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na pagki-curiosity, at ang lalaki ay walang simpatsya sa biglang paglitaw ng maliit na nurse. Ngunit ang maliit na nurse, ay hindi man lang naapektuhan, sa masamang pag-uugali ng lalaki. Patuloy pa rin sa pag-aalala at nagtatanong sa babae, ngunit nang makita niyang nakikipag-usap ang babae sa hangin sa harapan niya, nang nag-iisip mag-isa, naririnig niya na hindi na kayang eye control ng maliit na nurse ang kanyang damdamin. Ikaw, sino ang kasama mo? Siya. Hindi mo siya makikita, parang hindi niya siya nakikita. Hindi. Siyang ako lang ang makakakita nito, ha? Forget na lang. Walang halaga ang mga iyon. Ang mahalaga ay ngayon, nasaan ang katawan ko, matagal nang kinuha ng pamilya mo. Ng grupo ng Twilight, ang pangulo at tagapagmana na si Lin Shen, ay naaksidente sa lungsod ilang araw na ang nakalipas, at namatay sa lugar. Ang libing ay gaganapin ngayon, sa lumang tahanan ng pamilya Lin. Kailangan kong bumalik sa lumang tahanan. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ako makaalis? Sumpa, ano ang ginawa mo sa akin? Hindi ba? Hindi ka makakalayo sa akin ng higit sa 1 metro, biro lang. Paano ako, ang pangulo? Tumayo ka. Na kayang-kaya pa akong kontrolin. Anong ginagawa mo? Huwag mong ipagsuot. Tanga. Sasaktan kita. Ipagsuot din ang kawali, ang kapal ng mukha. Tutulungan kita na patayin siya. Ipagsuot din ang damit. Sa'yo ba'y may diferensya? Simula ngayon, dapat mo akong tawaging Ginoo. Ginoo. Tao. Mabait. Ginoo. Pakidala ako sa aking libing. Okay ba? Kinabukasan, dinala ni Junkie ang mga lalaki pabalik sa lumang bahay. Hindi nila inaasahan na, ang kapatid na lalaki na may ibang ina, ay lumitaw din sa kanyang libing. Sino ang pumayag na makapasok kayong dalawa? Ate, ako at si Xiao Zuan. Narito ako upang ipagbigay daan si Xiao Shen. Pahinga mo na. Sino ang iyong kapatid? Walang hiya kang bagay. Kapatid, paano mo ako kayang gawin ito? Nanay, huwag ka nang magpaliwanag. Sa kabila ng lahat, namatay ang anak niya. Nawalan siya ng bait, normal lang yan. Ikaw na illegitimate child. Karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Namatay ang anak mo. Ako ang tanging tagapagmana ng Lin pamilya ngayon. Nag-iisang tagapagmana, ang namumuno sa Lin pamilya, ang nanay ko. Ang tunay na ginoo ng Lin pamilya. Ikaw ang dapat mag-ingat sa mga sinasabi mo. Sa wakas, sa edad ko na to, kung mag-isa akong mapalibot sa kalsada, masama ang laban. Pwede ka bang maptol ako? Anak, anong nangyari? Nanay, hindi na ako makagalaw. Nanay, anong nangyayari?
Tanga. Akala mo ba kaya mong sakupin ang Twilight Group, at nandito ka pa para magmalaki, nagmamalaki. Basta't ako'y nabubuhay pa. Huwag na huwag kang umaasa. Xiao Zuan, nanay. Sino ang bumugbog sa akin kanina? Hindi ko alam eh. Wala akong nakita. Sino itong taong ito? Hindi ko pa ito nakita. Sino pa ba? Ikaw ba ang bumugbog sa akin? Xiao Zuan. Ang mukha ko. Anong nangyari sa iyo? Ang mukha ko. Tawagin ang tao. Ihatid niyo sila sa labas. Huwag. 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 Nanay. Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito? Ako ang taga-suri ni Lin Shen. Ikaw ang isang ambommer. Anong ginagawa mo dito sa libingan? Nang hindi ka alam, naiwan mo ang kutsilyo sa loob ng katawan niya. Ano? Pasensya. Nagkamali kang sobrang mababa ng tulad ng ito. Sasuhan kita ng bangko ng patay. Wala kang kwentang iyon. Maghintay muna kang ilabas ang kutsilyo. Tigil ka. Hindi kita pinahihintulutan na harapan muli ang aking anak. Maghahanap ako ng ibang patologo. Magpakawala ka sa lugar na ito. Nawawala ang bangkong. Ginang, naghanap na namin sa paligid ng bahay. Lahat tayong lugar. Walang natagpo ang katawan ni General Lin. Walang anumang naniniwala na tanda. Paano kaya nawawala ang bangkay? Tama tambal na ito. Paano kaya mawawala ng ganito? Magpatuloy sa paghahanap. Palawakin ang saklaw para sa akin. Kahit na kailangan kong baligtarin ang buong lupa, kailangan kong makita ang tao. Dapat makita mo siya. Oo. Sa dating Pangulo ng Twilight Group, sa libing ni Lin Shen, bakit mayroong tao na nagnakaw ng aking katawan? Ito ba ay para manakot sa pamilya Lin? Napakakakaiba nito. Ano ba? Tapos na ang trabaho, pero hindi ko pa natagpuan ang aking katawan. Wala akong pakialam. Ikaw, sobrang ingay mo. Gusto kong magpahinga. Ay, hindi ka naman titira dito, di ba? Nasaan ang bahay mo? Lumiko ka. Kailangan kong magbihis. Ikaw. Hindi mo ito makikita. Maganda naman ang katawan ng babaeng ito. Ikaw, anong nangyari sa iyong sugat? Wala kang pakialam dyan. Ikaw, matutulog na ako. Lumabas ka. Junkie. Huwag mong isipin na kaya mong kontrolin ako, na pwede mo akong utusan. Bitawan mo ako. Ayoko lumabas. Bilisin mong alisin ang kontrol mo sa akin. Junkie, hindi ako lalabas. Hindi ako lalabas. Bihira akong mag-alala sa isang tao. Dare pa siyang hindi magpasalamat. Akala mo ba mahalaga ako sa'yo? Wala akong pakialam. Dare pa akong natutulog sa upuan. Akala mo ba aso mo ako? Ay, sabi mo, nakikita ng babaeng ito ang mga multo. Hindi naman totoong nangyayari, di ba? Si Xiao Liu, na-scare na. Kahit na totoo, hindi naman ito nakakagulat. Sobrang nakakatakot talaga siya. Sinasabing, siya ang pumatay sa kanyang buong pamilya. Pero hindi pa rin nakahanap ng ebidensya ang mga pulis. Talaga, sino bang nakakaalam? Ito na ba ang dahilan ng mga sugat niya? Ano pa ang nangyari sa kanya? Mom and Dad, nandito na ako. Xiaoqi, tumakbo ka. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Sino ka talaga? Ito ang datos ng bangkay.
Nagulat sila na makakita pala kayo ng mga multo sa hinaharap. Baka ayaw na nilang lumapit sa inyo. Pwede yan. Bakit mo ako nakikita? Anong ginagawa mo? Hindi na sisip-sip. Baliw ka ba? Nawawalan na ako ng pasensya. Bitawan mo. Anong nangyari sa'yo? Ito ay ano bang nangyari sa akin kanina? Lin Shen, sino ka ba talaga? Bakit mayroong krus na simbolo sa loob mo? Anong krus na simbolo? Yung dalawang peklat sa likod mo. Ang ibig mong sabihin ay ang loko. Mayroon tayong magkaparehong totem. Bakit ikaw pa? Nahawakan ko na ang napakaraming bangkay. Bakit ikaw lang ang naging ganito? Bakit ako lang ang kaya mong makita at makontrol? Hindi mo ba naisip na ako nga ang taong sumasakit sa iyo? Magsasaksi. Ito ang mga larawan ng mga bangkay na natipon ko sa mga nakaraang taon. Ang marka ng krus na ito. Pinaghihinalaan mo ba na ang taong ito ay isang serial killer? Oo. Pero iniisip ng lahat na uhaw na uhaw ako sa paghihiganti. Hindi niyo naman ako pinaniwalaan, kaya naging investigador ka. Para lang makakuha ng mga clue sa mga bangkay. Oo. Hindi mo rin ba ako pinaniniwalaan? Hindi. Kung noon, aakalain ko'y nagbubulong-bulong ka lang. Pero ngayon, dahil ganito na rin ang nangyari sa akin, ibig sabihin, posible ang lahat. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ako pinatay. Posible na ang aking pagkamatay ay may kaugnayan sa kanya. Kung gayon, kailangan kong mahanap ang aking katawan. Tatay. Nanay. Sisiguraduhin kong mahuhuli ko ang salarin. At ipaghihiganti ko kayo. Hindi pa rin natatagpuan ang labi ni Xiao Shen. Hindi pa nga nalilibing ang tao. Aagawin niya na agad ang mga shares niya. Paano? Nahanap na ang labi. Mabubuhay pa kaya ang tao? Ikaw, ate. Ang bangkay ay pwedeng hanapin ng dahan-dahan. Pero ang kumpanya ay hindi pwedeng walang leader kahit isang araw lang. May kailangang pumalit sa trabaho ni Xia Shen bilang vice-presidente ng kumpanya at kapatid ni Xia Shen. Si Xiao Zuan ang papalit sa kanyang trabaho. May mali ba? Opo, kayo. Anong klaseng tao ang inyong mga papeles? Multo. Nanay. Ano ang kanyang sadya? Hindi ito ang paglilibing sa isang seremonya ng pagpasok, isang seremonya ng pagsusuri, ang malas naman. Bakit ikaw si Wen? Paano ka nakarating dito? Ang mga bodyguard, nasaan na? Huwag mo nang inisin pa ang nanay ko siya ang pinakamahalagang taga-suporta natin. Wala naman akong ginagawa. Hindi pwede kahit magsalita ka pa, wala kang ginagawa. Ano pa bang balak mong gawin? Hindi lang basta-basta kang nanira sa libing ni Xiao Shen. Dinungisan mo pa siya. Dahil lang sa dalawang bagay na ito, maipapakulong kita habang buhay, at mapaparusahan ka ng matagal. Tawagin ninyo siya, dalhin ninyo siya palabas. Ayoko siyang makita. Tama. Paalisin ninyo siya. Ginang Liu. Mga direktor. Tinatalakay ninyo ba ang mga shares ni Lin Shen at ang pagmamana sa grupo? Ano ang pakialam mo?
May pakialam ako, syempre. Dahil buntis ako sa kanya. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ako ang girlfriend ni Lin Shen. Bago siya maaksidente. Buntis ako sa kanya. Imposible. Tapos noon, nang makita mo ako, bakit hindi mo sinabi? Tapos ngayon mo lang sasabihin sa akin. Akala ko dati. Patay na ang lahat. Wala ring silbi kung sasabihin ko sa iyo. Pero kahapon, nalaman kong buntis ako. Masyado pang maaga, wala pang isang buwan. Ito. Totoo ito. Ang pinakamagandang paraan para mabawi ko ang aking katawan, ay, ang bumalik sa pamilya Lin, gamit ang kayamanan at tao ng pamilya Lin. Tiyak na mahahanap natin, kaya't ang grupo ay hindi dapat makuha nila ina at anak na Lin. Pero sa akin ka lang pwedeng sumama. Paano ako makakabalik? Kung gayon, papasukin kita sa pamilya Lin. May anak pala si Lin Shen. Hindi ba't ang karapatan sa mana ay, imposible ito? Sabi mo buntis ka, at ang ama ay si Xiao Shen. Ang Bolmer ka naman, lagi ka lang sa funeral home. Si Xiao Shen naman ay workaholic, nasa opisina o kaya'y nasa bahay lang siya. Paano ninyo magagawa yon? Magkakakilala kaya? Oo nga, imposibleng si Lin Shen ay magsasama sa isang investigador. Oo nga. Kasi, si Xia Shen naman, ang CEO ng Amguang Group, nagagawa ng lahat ng paraan para makalapit sa kanya at makisama sa kanya ay napakarami na. Kaya lang, ate, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mapagkunwari na babae. Ikwento mo nga, paano niyo nga ba nakilala ang isa't isa? 2 taon na ang nakakaraan. Ika-13 ng Oktubre taong 2023, kaklase ni Lin Shen. Si Zhang Jicheng ay pumanaw dahil sa sakit, ang labing. Sa pinagtatrabahuhan kong funeral home, paglilibing, ang pagdadalamhati niya, kaya kami nagkakilala. Totoo po ba yun, Linang? Oo. Ito ay ito. Ito ang alahas ng pamilya, na minana sa maraming henerasyon, na mapapamana lamang sa panganay na anak na lalaki. 3 buwan na ang nakakaraan. Nilingga ako ni Lin Shen, at ipinasuot sa akin ang alahas na ito, gamit ang kanyang mga kamay. Pero alam niya, na hindi ninyo, agad-agad may pagkakaloob, kaya't balak sana namin, maghanap ng magandang panahon, para ibalik ako sa pamilya Lin, at humingi ng inyong pahintulot. Hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan, sa trabaho niya sa Lin Shen, ganito pala kawalang puso, pero pala ay isang taong lubos na umiibig. Kaya pala, totoo ang mga sinabi niya. Huwag ninyong paniwalaan siya, sigurado akong ninakaw niya yan. Imposible. Ang kinaroroonan lang naman ng alahas na yan, ay alam ko lang at ni Xiao Shen. Ibinigay pa niya sa'yo. Mukhang totoo nga ang nararamdaman ni Xiao Shen sa'yo, ng totoo. Kahit sila pa, so ano kung engaged na sila? Sino ang makakapagpatunay, na ang anak sa kanyang sinapupunan, ay kay Xiao Shen nga? Baka naman, siya ang nangakit kay Xiao Shen, para, makuha ang ari-arian ng ating pamilya Ling. Ngayon, patay na si Xiao Shen, nabigo ang kanyang plano. At ngayon ay sadyang nagdadalang tao pa, para agawin ang karapatan sa mana ng pamilya natin. Karapatan sa mana, oo, ganoon nga, kung hindi kayo naniniwala. Maghintay lang kayo, hanggang sa makita ang labi ni Lin Shen. Maaari tayong magpa-DNA test. Kung mali ang resulta, bahala na kayo. Sige. Kung buntis ka nga, tunay ngang anak siya ni Xiao Shen. Kaya't hindi pwedeng magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali, habang hindi pa natin natatagpuan si Xiao Shen. Lumipat ka muna at manirahan sa bahay namin. Sa panahong ito, manatili ka muna, sa kwarto ni Xiao Shen. Ang labi ni Lin Shen. Mayroon na ba kayong mga clue? Wala pa po sa ngayon. Huwag kang mag-alala, anak ko siya. Sisikapin kong hanapin siya ng buong puso. Dito ka lang at huwag kang aalis. Magpahinga ka na lang at alagaan mo ang iyong pagbubuntis.
Ang batang yun, walang mundo. Hindi ko talaga alam kung saan. Ano ang nakita mo sa kanya? Bantayan mo siya. Kung mayroong anumang kakaiba, sabihin mo sa akin agad. Oo. Hindi ko inaasahan na si Lin Shen ay may anak na pala. Sana noon ko pa nalaman. Tanggalin mo ang babaeng yan at si Lin Shen. Kasama sa aksidente sa sasakyan. Na yun, manahimik ka, baka may makarinig sa'yo. Huwag kang mag-alala, ma. Ang baboong si Liu Qing. Hanggang ngayon ay akala, ang aksidente ni Lin Shen. Isang aksidente nga ba? Napakaganda ng ginawa natin. Imposible na matuklasan. Kayo nga pala. Napakahirap ng ginawa natin para maalis si Lin Shen. Halos makuha na natin ang kumpanya. Hindi ko akalain na agawan pala ako ng babaeng yun. Lin Shen, pinatay na natin silang lahat. Matatakot pa ba tayo sa isang babaeng buntis? Gago. Pagdating pa lang niya sa pamilya Ling, may nangyari na agad. Malamang maghinala sila. Paano na ngayon? Hintayin na lang natin na mga anak siya at makuha na niya ang mana. Kailan pa kaya iyon? Basta, ikaw ngayon ay vice-presidente ng korporasyon. Bago ito, mayroon pa tayong pagkakataon. Walang ebidensya, walang silbi. Ibubunyag lamang ang sarili. Giba na natin sila, hayaan na natin silang magpakita ng kanilang tunay na kulay. Lin Shen, ang katawan mo, baka ninakaw din nila. Sila ang may pinakamalaking pagdududa. Mas komportable pa rin sa sarili kong kama. Sa wakas, hindi na ako matutulog sa sofa. Akin na ang kama ko ngayon. Wala akong pakialam. Pwede tayong magsama sa pagtulog. Sa totoo lang, ngayon, ako ang iyong legal na mapapangasawa. Bumangon ka na. Kuripot. Pasensya na po, Mr. Yang. May kaunting bagay na nakapagpaantala. Pangalawang tagapamahalalin. Hindi ba natin pinalitan ang taong siyang kakontak sa proyekto? Oo nga. Si Lin Shen ang dating tagapag-ugnay. Namatay na siya. Kaya ako na ang kapalit. Hindi. Ako. Ikaw. Bakit ka nandito? Simula ngayon, ako na ang magmamando sa lahat ng gawain ni Lin Shen, kasama na ang proyektong ito. Sa'yo lang. Isa ka lang namang nagbibihis ng mga bangkay. Magnenegosyo ka pa kaya? Ikaw ay isang apprentice lamang. Talaga kayong hindi seryoso sa kontratang ito. Anong nangyari, boss? Sa tingin ko, siya. Mukhang hindi nga naiintindihan ang kontrata. May gana pa siyang sabihan ng iba na hindi maganda ang kontrata. Dati pa, iniba niya ang 100 milyon sa kontrata. Pondo para sa pananaliksik, isinulat na bilyon. Muntik nang mapahamak ang kumpanya. Dahil dito at malaki ang mawawala. Parang noong una. Na isinulat mo ang kontrata, 100 milyon ang pondo para sa pananaliksik. Isinulat mo na 1 bilyon. Muntik nang mapahamak ang kumpanya dahil dyan. Para bang napakalaki ng pinsala. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Siyempre, sinabi sa akin ni Lin Shen. May ganun bang nangyari? Direktor Yang. Kahit noon pa, ang trabaho ko ay sa funeral industry. Pero nitong nakaraang 2 taon, kasama si Lin Shen, napakapamilyar ko na rin sa Amguang Group, at lubos ko itong kilala. Ito naman po, ang proyekto na aking inihanda, maaari niyo po munang tingnan. Kung ihahambing sa kay Lin Zuan, alin po kaya ang mas angkop? Ito ang ginawa ko bago ang aksidente ko. Sunod-sunod na puyat ako para nang matapos ito, ang walang kwentang si Lin Zuan. Kaya ba akong mapantayan? Napakagaling nga po. Mukhang si MS, Zhang, ay talagang nakakaalam na pala sa proyektong ito. Isang karangalan ang makasama kayo sa proyekto. Dapat ay panatag na ako. Hindi pwede. Bilang vice-presidente ng kumpanya, hindi ako sang-ayon. Sang-ayon ka man o hindi, hindi naman ikaw ang masusunod. Sang-ayon ka man o hindi, hindi naman ikaw ang masusunod, kundi ay sa pamamagitan ng kakayahan. Walang kwenta, Lin Shen. Ang tono na ito, bakit parang si Xia Shen? Dumating na si Mama. Bago mangyari ang insidente kay Lin Shen, ay abala sa proyektong ito. Paulit-ulit na niyang sinabi sa akin yan, at marami rin siyang tinuro sa akin. Tapos ano ngayon? Ikaw na isang babaeng hindi ko naman kilala, na bigla na lang sumulpot. Bakit ka nakikialam sa mga bagay-bagay ng kumpanya? Ako. Ako bilang bahagi ng kumpanya, ang pansamantalang presidente at ang mga direktor, sumasang-ayon ako na ibigay ang proyektong ito kay Jiang Qi na pangasiwaan. Mula ngayon, ang lahat ng gawain ni Lin Shen
ay ipapasailalim na kay Junkie. Kayo, dahil pumayag na ang ginang. Napakasayang desisyon. Masayang pakikipagtulungan, MS, Jang. Masayang pakikipagtulungan. Hintayin mo lang ako. Ang tono niya. Kamukhang kamukha ni Xia Shen. Paano nangyari ito? Ang sarap pa rin palang maging CEO, ano? Tapos ka na bang maglaro? Tanggalin mo na nga ang pagkakatali ko. Ganito ba ang pakikipag-usap mo sa isang CEO? Ang paraan ba ng iyong pagsasalita? Niyakap lang naman kita. Ah, ang damot mo naman. Parang ngayon lang tayo nagkakilala, ah? Kung hindi dahil sa akin, magkakaroon ka kaya ng pagkakataong maupong dyan. Hindi ka pa nagpapasalamat, susuklian mo pa ako ng paghihiganti. Ikaw na babaeng may masamang loob. Anong Hindi kita matatakot. Mukhang kailangan nating repasuhin ulit ang training natin sa pagpasok sa trabaho. Training. Anong training ba yun? Hindi mo ba gagawin? Nahaba rin ang damit mo. Ikaw na malupit na babae. Huwag. Papatayin kita. Ikaw na manyak. Magpatuloy. Ate. Baka mas mabuti nang itigil na lang. Nagkamali ako. Ikaw, masamang babae, pangit na baliw. Patayin kita, baliw. Ano? Maghubad. Itong batang ito, saan siya nakakuha ng lakas na magnakaw ng lalaki sa harap ko? Jang, umalis ka dito. Mayroon bang bagay? Sino ang kausap mo kanina? Narito lang ako mag-isa. Mama, andito ako. Nandito rin ako. Narinig ko talaga. Ibinubulong mo ba ang tao? Mama, tulungan mo ako. Mama, tulungan mo ako. Nanay, narito ako. Hindi, tama, kilos. Anong ginagawa mo? Nag-slip ang paa. Baka narinig ko naman. Kumu-question ka ba na ako'y may kalaguyo? Huwag kang mag-alala. Tunay ang pag-ibig ko kay Lin Shen. Hindi ko siya pagtataksilan. Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Ako ang nagkamali sa'yo. Sa totoo lang, kakalabas lang ni Xiao Shen. Maraming tao ang nais makisabay sa pagkakataon. Hindi kita nakita dati. Xiao Shen. At wala rin siyang nabanggit tungkol sa iyo. Bigla kang lumitaw sa oras na ito. Mahirap para sa akin na hindi magduda. Naiintindihan ko, ngunit hindi ko inaasahan. Si Xiao Shen ay talagang ibinigay sa iyo ang mga alahas na minana. At sinabi pa sa iyo ang mga lihim sa trabaho. Narito lahat ng impormasyon na ibinigay sa iyo. Maraming babae na ang nakarelasyon ni Xiao Shen. Ikaw ang unang. Mukhang talagang gusto ka niya. Totoo ba? Talaga namang ganun ako. Tunay akong natutuwa. Tawa-tawa. Ano? Nag-quit ka na sa proyekto. Kaya't wala na bang sense ang pagiging ineho mo? Mama, sabi ko na, hindi madaling lapitan itong si Jang. At saka, maliwanag na handa siya. Walang duda, isang batang babae lang siya. Walang kapangyarihan at impluensya. Kung wala siyang paghahanda, paano tayo manggahay na makialam sa gulo ng pamilya? Hindi ba? May tao siyang kaalyado. Sige, susuriin ko siya. Sandali, teka lang. Dahil kaya naming isipin ito. Liu Qing, siguradong hindi siya magdududa. Sa matandang mangkukulam na ito, napakatalino niya. Siya nga. Siguradong may mga tao siyang ipinapabantay sa kanya. Kailangan lang nating magdagdag ng apoy. Maaari na tayong umupo at mag-enjoy. Mas mabigat pa sa itaas. Mahigit kalahating oras na. Sapat na ba? Ituloy mo. Telepono. Naka-addict ka pa ba?
Alam ko ang iyong lihim. Alam din kung nasaan si Lin Shen. Sa Kuan Yuan Road, maghanda ng 500,000. Pumunta sa lugar na ito. Ito ang aking damit. Baka may daya. Tara, tingnan natin. Basta nandito ako, walang sino man ang makakasakit sa'yo. Sige na, Jiang, tama ba? Kamusta ka? May balita ka mula kay Lin Shen. Ay, huwag kang mag-alala, Ginang. Jiang, anong maitutulong namin? Umupo ka at mag-usap tayo ng dahan-dahan. Halika, umupo. Ginang, Jiang, halika, huwag magmadali. Uminom muna tayo ng alak, para maibsan ang lalamunan. Hindi na kailangan uminom ng alak, diretso na tayong mag-usap tungkol sa mahalagang bagay. Pag-usapan ng mahalagang bagay, nandito tayo. Maghintay tayo. Sa itaas, isara ang pinto. Dahan-dahan tayong mag-usap. May mali dito. Hindi maganda. May gamot sa pabango. Sinasabi nilang mahirap pakisamahan ang babaeng ito, pero hindi ba't madali lang ito? Bastardo. Tama nga, may dayang. Sige na, baby. Pero sa itaas, mag-usap tayo. Naroon na ang ginang sa susunod na antok. Ano? Pananampalataya mo akong harangin ang pintuan. Darating na lang ako. Sige. Nakuha niya. Ngayon, panahon na para kunin ko ang premyo. Sino yan? Junkie. Magising ka, Junkie. 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 Lin Shen. Sino? Hindi ba iyon ang patay na presidente? Napaka-obsessed ng batang babae. Anong maganda sa isang patay? Mas mabuti pa na makasama ang kuya at mag-enjoy. Anong bagay ang lumipad doon? Hindi pwede. Sa ganitong paraan, wala tayong magagawa. Junkie. Magising ka na, Junkie. Junkie. Ako. Junkie. Sino? Junkie. Magising ka na. Si Junkie ang akin. Si Junkie. Hindi pa kaya simulan. Naroon na ang gamot. Ang gamot na yan, talaga namang makapagana. Junkie. Magising ka. Ano ang nangyari sa ilaw? Nabigo ba ito? Sino? 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 Ghost. Ghosts. Saan ang tao? Nasa itaas. May multo. Tama na. Ay, may multo. Saan si Junkie? Nasaan siya? May multo. May multo. Wala si Ginoong Jiang dito. Nakita ko siyang pumasok ng sarili kong mata. May multo. Sige, ligtas na. Sobrang init. Anong ginawa ng taong ito? Gaano karaming gamot ang ininom? Hindi pa rin nawawala ang epekto ng gamot. Papunta akong mag-ilog para sayangin ka. Masakit talaga.
Narito, magising kang konti. やめたんですよ。 Kahit ano pa siguro gusto kong gawin. Wala na akong lakas. Narito. Magising na. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umakyat sa kama? Magsalita ka ng may katuwiran, okay ba? Kahapon sa gabi, ikaw talaga, ang humila sa akin sa kama. Ako. Naalala ko na. Kaya tayo. Kahit na ikaw kahapon sa gabi, kaya ang aktibo. Ngunit kahit na, ako'y may prinsipyang tao, hindi ko talaga susuko sa pagkakataon ng iba. Bukod pa dito, ikaw ay hindi naman ang klase na gusto kong makilala. Parang naisip ko na lang. Kahapon. Talagang ako ang unang kumilos. Ate, sakit. Anong sirang damit ito? Habarin mo. Diyos ko, nakarating na ako sa ganitong kalagayan. Hindi na kayang labanan ang kanyang utos. At pagkatapos, patay ka ba? Hindi ba ako patay? Hindi ka naman. Huwag mong sabihin ang dalawang salitang iyon. Kung ayaw, edi ayaw. Hindi mo na ako pinapayagang magsalita. Siya kang hindi maayos. Naapektuhan lang ako sa'yo, okay ba? Nasa bahay siya. Junkie. Sino siya? Bakit mo ako tinatakpan? Hindi ko rin alam. Nakikita ko, nandito na si Mama. Talaga nga, may relasyon ka sa ibang lalaki. Bumaba ka pa ng loob. Nadali ng tao dito. Sobrang walang hiya. Nasaan siya? Anong tao? Ako lang ito. Nakikita ko naman. Saan ka pumunta kagabi? Kahapon gabi, plano ko sanang lumabas para magpalamig, pero bigla akong nakaramdam ng lagnat, kaya umuwi ako ng maaga at natulog. Hanggang ngayon, hindi maaaring hindi makita ng bodyguard ito. Seryoso ba? Baka napansin niya, at umalis na. Napaka-irrational naman ito. May problema ba? Nasa kondisyon ka ng pagbubuntis, mas mabuting magpahinga ka na lang. Nanay, kastodong nakita ko lang. Si Liu Qing. Bumalik siya ng tanging tao. Tunay na tila na. Nasolve na natin. Para siyang magalit. Sa kanyang pagbuntot ng sanggol, maaari na akong tumayo dito sa bahay. Dapat malaman niya ang hirap nito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dito ay bahay ko ngayon. Bakit hindi ako makakapag-stay dito? Ito. At saka, kung wala ako dito, saan kaya ako dapat? Sa Sunrise Tavern ba? Anong tavern? Hindi ko alam kung anong lugar iyon. Hindi ko alam, ayos lang. Kumain ka ng dahan-dahan. Papasok na ako sa trabaho. Paano siya nakatakas? Kitang-kita ko na siya, naengganyo siya, hindi ba? Bobo. Hindi mo man lang magawa ang ganitong simpleng bagay. Magsimula ka na at yumuko sa kanya. Tingnan mo kung maaari mo siyang mahikayat. Ako ay nagpakumbaba sa kanya. Bakit ako ang walang hiya? Ikaw, may hiya ka pa ba? Ngayon, hindi siya nagtataksil sa atin. Tiyak na naghahanap siya ng tamang pagkakataon para umatake. Mabilisan. Magandang loob kailangan. Naiintindihan mo ba? Mabilis ka na. Ang inang asawa. Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa mo dito?
Narito na kita matapos magtrabaho ng buong araw. Naghahanda ako ng merienda ng hapon para sa iyo. Akala ko ay nakikiusap ka ng kapayapaan. Halika. Kumain ka ng prutas. Ayos na. Iuwi mo na lang. Hindi mo ba akalain, dahil nagdala ka ng anak ni Lin Shen, ay maaari kang manatili sa pamilya Lin. Wala ka nang pakialam sa ibang tao, di ba? Sinasabi ko sa'yo, katulad mo, walang kapangyarihan at impluensya. Madali lang kitang pumatay. Huwag kang magalit, sasaktan ka niya. Bakit? Ngayon lang natatakot. Pero kung susunod ka lang ng maayos, hindi kita pababayaan. Lin Zuan. Kapatid kita. E di tamang-tama. Ang mga bagay na pagmamayari ni Lin Shen, kailangang kunin ko. Ikaw na halata pang batang-bata, naging isang balo ako. Hindi maganda ang pakiramdam na ito, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng mabuti. Sige, gawin mo na. Sira ulo. Binugbog mo na naman ako. Ano ka ba talaga? Walang silbi. Nanay, tulungan mo ako. Nanay, tulungan mo ako, nanay. Sabi, ano ang gagawin? Nasaan ang katawan ni Lin Shen? Hindi ko alam. Sabi, huwag kang lumapit. Nanay, tulungan mo ako nanay. Anong nangyari? Anong naganap? Nanay, si Xiao Zuan. Xiao Zuan, ano ang ginawa mo sa anak ko? Ma, hindi siya tao. Ano ang nangyari? Binyantaan niya ako. Pinilit akong makipagtalik sa kanya. Nagdepensa lang ako. Ikaw, walang hiya. Talaga namang matapang ka. Nang ahas ka pang gumawa ng ganyan sa bahay na ito. Gumawa ka ng ganitong bagay. Ate, siyang tiyak na batang ito, ang nag-akusa kay Xiao Zuan. Ano, sabihin mo nga, siya. Paano nakarating dito? Ito. Tumawag kayo, pagsamantalahan ninyo ang dalawang hindi mapagkayarian na ito, at ilabas ninyo sila. Sige ka. Liu Qing, huwag mong kalimutan, na nakasulat ng malinaw, ang testamento ni Lingde. Kung maglakas loob kang paalisin, kami ng anak mo sa pamilya Lin, lahat ng pag-aari ninyo, ni Lin Shen, ay magiging sa amin. Ikaw. Sige, tumawag ka ng pulis. Siyempre, ikaw ang nanakit kay Xiao Zuan. Kaya mo pang tumawag ng pulis. Ang kutsilyo ay siya ang nagdala. Inabuso pa niya ako. Naitala ko lahat. Dahil ikaw ang aking manugang, siyempre, kailangan kong alagaan si Lin Shen, na mabuti. Ikaw, walang hiya kang tao. Ate, pakinggan mo ako. May lakas ka pang magpaliwanag. Tawagin ang tao, magulat ng insidente, dalhin ang walang kaiyang ito, dalhin mo ako palabas. Siya mismo ang may kasalanan, nahuli sa istasyon ng pulis. Hindi naman kasi ako, ang nagpang-iyes sa kanya, di ba? Dalhin siya. Nanay, tulungan mo ako, Xiao Zuan, bitawan ninyo siya. Bakit hindi mo alam na umiwas? Kapag hinawakan kita, ikaw ay umiwas. Ngunit siya, ang bastos na humahawak sa iyo. Hindi mo ba alam na umiwas? Kung umiwas ka, wala nang ebidensya. Maraming paraan para harapin siya. Kailangan bang isakripisyo ang sarili? Anong ginagawa mo? Naiinggit ako. Hindi ka naman. Hindi ka ba mai-inlove sa akin? Paano mangyayari yun? Sabi ko na, ikaw ay talaga hindi. Ang klase kong gusto ko. Ang gusto ko ay, mabubuti, magandang at mapagmahal na dalaga. Tignan mo, hindi ka talaga. Tumutugma sa mga iyon. Huwag kang magsabi ng kasinungalingan. Akala ko, talaga palang nagustuhan mo ako. Kailan ito nagsimula? Yung sa Chinese medicine ba? O sabihin mo, nung unang pagkikita natin, nagustuhan mo na ako. Mukhang tunay pala. Hindi ko akalain, ang bantog na Ginoong Lin, ay gano'ng katandi. Sige na.
Hindi na kita hahayaan. Magising ka na. Anong tungkol sa iyo? Huwag magsinungaling. Ayoko makipag-date sa isang multo na tao. Babalik ko ang aking katawan. Anong klase ng lugar ito? Sobrang lamig. Hindi. Anak, anak. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Narito ang kaya mo. Pwede mo bang mapalagay ang iyong buhay? Sapagkat sobrang mahal mo na niya, gustuhin mong mamatay ka rin, para sumama sa kanya. Bakit hindi humaandar ang sasakyan, Lin Shen? Lin Shen. Talagang hindi nawawala ang kanyang kaluluwa, ayos lang. Kaya takma. Lin Shen. Talagang si Lin Shen. Lin Shen. Lin Shen. Alinlangan ka ba? Wala akong problema. Tabi. Narito ba talaga si Lin Shen at sinaktan ka niya? Pasensya na po, huwag kang magdarazal sa akin. Nasaan ang katawan niya? Saan ito nakatago? Huwag mo akong hanapin. Hindi ko ito ginawa. Pasensya na. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong hanapin. Hindi talaga siya. Huwag kang humihingi sa akin. Huwag kang humihingi sa akin. Sino kaya? Ang ginhawa. Anong nangyari? Alin po ang problema? Wala akong problema. Gustong patayin ako ni Lin Zuan gamit ang sasakyan. Pero siya mismo ang nagkaproblema. Ano? At saka, umamin siya na siya ang nagdulot ng aksidente. Bilisan, tawagan mo ang pulis. Ang CEO ng Twilight Corporation, si Lin Shen ang namatay sa aksidente. Siya ay may kapatid na lalaki na may magulang na parehong ama. Nakasuhan ng pasakalan ng pagkamatinig. Sa pagkamatay ni Lin Shen, ikaw ang nakapatay kay Lin Shen. Paano ka na? Wala akong anuman. Kakatapos lang, medyo nanghihina ako. Junkie. Tumawag kasi ako. Agad akong dumating. Hindi ko akalain. Siya pala ang may gawa sa pagkamatay ni Xiao Shen. Talaga. Ang masamang tao ay may masamang kapalaran. Tama. Gusto niyang saktan ako, ngunit siya ang nagkamali. Sinasaktan ng sarili. Ito ay kaparusahan. Napakabobong tao. Talagang hindi pangkaraniwan. Hindi ko siya papayagang makawala sa parusa ng batas. Tama. Nasaktan ka ba niya? Dadaling kita sa ospital para maayos na masuri. Ayos lang ako. Wala akong sugat. Kahit hindi ka nasugatan, ito ang ikatlong beses na kitang natatakot, kahit para sa bata sa loob ng tiyan mo. Isipin mo na, pumunta ka din sa pagsusuri. Hindi kailangan. Huwag pansinin ako. Ngayon, ano man ang sabihin mo, wala nang silbi. Aasikasuhin ko na ang sasakyan. Ano bang gagawin ko? Hindi ako makakapunta sa ospital. Anong nangyari sa iyo? Huwag kang gumalaw. Anong nangyari sa iyo? Bakit parang kakaiba ka? Nakatakot naman. Jang. Anong ginagawa mo? Walang anuman. Bakit ka pa nakatunganga? Nakahanda na ang sasakyan. Tayo, pumunta sa ospital. Ako. Pupunta ako, sa ospital. Sige, umupo ka muna. Magtatanong ako sa doktor. Tapos na. Anong gawin natin kung mapapatunayan na nagkakalito ako? Sinasabi ko sa iyo mag-isip ng paraan. Anong gamitin ang panahon ngayon? Sige, Nati. Sige, huwag natin. Papunta ako sa ospital. Naka-off ang switch ng kuryente. Huwag kang magulo. Maraming pasyente dito. Ano ang dapat gawin? Ako.
Darating na ako sa'yo. Maghintay ka lang sandali. Tama nga. Narinig ko na parang nababaliw si Lin Zuan. Paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ni Xiao Shen. Sinasabi niyang buhay pa siya. Kung talaga bang buhay pa siya? Ang bangkay ay hindi pa natagpuan, di ba? Kung kapag talagang nahanap mo na siya ay talagang buhay pa. Sa totoo lang, ako rin ay nagnasang. Pero hindi ko kailanman ninais na sabihin sa kahit sino. Hindi ko rin alam. Bakit? Palagi akong nakakaramdam na parang si Xiao Shen ay nasa paligid ko lang. Parang nagbago lang ng paraan. Si Xiao Shen. Marahil ay sobrang gusto ko siya, kaya ako nagkaroon ng ilusyon. Nakakita ko habang inaapakan ni Xiao Shen. Walang posibilidad siyang buhay pa, hindi na siya maaaring buhay. Inay. Masasalamin si Lin Shen. Mapapahinay ang loob. Naging akala ko, ganyan ka rin ng iba. Nagmamadali sila na makuha ang pera at katayuan ng pamilya natin. Ngunit sa panahong ito, napansin ko na totoo ang nararamdaman mo sa kanya. Pasensya na. Noon, nagkamali ako sa pag-unawa sa iyo. Sa susunod, kung may mga bagay, maging bukas ka sa akin. Kahit para kay Xiao Shen. Kailangan natin dalawa na magkaisa at mabuhay ng maayos. Tama nga. Hindi ba't matagal mo nang gustong malaman ang tungkol sa paghahanap sa katawan ni Xiao Shen? Kakatanggap ko lang kahapon ng bagong impormasyon. Anong impormasyon? Anong impormasyon? Ito ay, sige nang, Jiang na nandyan na. Sige, darating kami agad. Magpa-check muna tayo. Walang salita, bakit kaya ngayon pa lang? Yun nga. Tita, anong sinabi ninyo? Sa likod ng katawan ni Lin Shen. Hindi na natin kailangan ngayon. Unahan nating gawin ang pagsusulit. Sana ay mabuti kang gumawa para masiguro kung okay ka. Pumunta tayo. Unahin nating pumunta sa banyo. Sumubok. Dito, huwag na kang kailangang sumama sa akin. Ako na lang kaya iyon. Sige, asahan mo akong maghihintay ako sa labas. Bakit? Sumama ka sa loob. Ito ay banyo ng babae. Ayaw kong pumasok. Walang makakakita sa'yo. Tara na. Ayaw, ayaw. Pinapapunta mo akong magnakaw ng ihi para sa test. Kung magdala ng isang buntot mayroon mamumugihang babae. Ipasya mo ang kanyang sampung ihi sa aking test tube. Bilang isang pangulo, hindi mo ba ako dapat gawin ang ganto? Isang bagay na sobrang lihim. Hindi. Talagang hindi. Narinig mo rin pala. Nagtitrust na ang ina ko sa akin. Lubos na naniniwala na siya sa akin. At sinasabi niya pa. May mga tanda ng iyong katawan. Kung ma-discover niya, pseudo pregnancy ko ngayon. Mapapawis na lahat. Nasa labas ako. Okay lang ba? Okay. Sige. Ayos na. Tara na. Nadumihan ako. Talagang nadumihan ako. Pakinggilan ng kaunti pataas ang damit. Ano nangyari? Ano ang nangyari sa doktor?
Parang may problema ang makina. Hindi maintindihan kung bakit hindi maupensa. Paano nangyari ito? Pumunta ka. Tignan mo kung ano ang problema ng technical na tao. Sobrang di magandang pagkakataon talaga ito. Bakit kaya ngayon? Hindi lahat ng instrumento sa ospital ay nagkakaroon ng problema. Wala lang. Totoo kung wala akong problema sa katawan. At paano naman? Resulta ng urine test ay hindi rin naman pala abnormal. Magpasalamat ka na lang. Sige iyon. O tama pala. Si Lin Shenshen. Ano ang mga clue tungkol sa bangkay? Nag-research ako. Ang mga surveillance camera malapit sa hotel. Bagamat ang mga kamera sa paligid ng hotel ay biglang nag-malfunction noong araw na iyon. Pero kasi, ang mga tao kong ipinadala ay nakakita ng isang sasakyan sa mga kamera sa paligid. Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo. Ito ang sasakyan. Sinuri ko na. Ito ay isang maruming sasakyan. Walang anumang record. Talagang walang makikita. Ngunit, nakapagpadala na ako ng mga tao ko sa buong mundo. Maghanap ka ng mga bakas ng grupong ito. Hindi ako naniniwala na hindi natin siya mahahanap. Masama ba ang pakiramdam mo? Ako. Ayos lang ako. Siguro ay pagod lang ako ngayon. Gusto ko lang magpahinga ng kaunti. Sige. Anong nangyari? Halo, anong nangyari? Sige na, anong nangyari talaga? Lin Shen, ang tao iyon. Nakidnap mo ang iyong katawan, at pinatay ang aking mga magulang. Iyan ay iisang tao. Sigurado ka ba? Maraming taon na ang lumipas. Sigurado ka na hindi ka nagkamali. Sigurado ako. Bawat gabi, pinapangarap ko ang eksenang iyon. Bawat detalye, naaalala ko. Malinaw na malinaw. Hindi ko maaaring magkamali. Nakahanap ako ng ilang impormasyon dati. Ito na ba iyon? Tama. Ito ay isang sinaunang kanlurang itim na mahika. Ayon sa alamat, ang demonyong tupa ay maaaring sumipsip ng kaluluwa ng tao, makarating sa hindi pagtanda at hindi pagkamatay. Minsan, maaari rin itong sumikop sa katawan ng silipsip. Nagmiminggaw sa masa upang gumawa ng kasamaan. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin noon? Demonyong tupa. Sinisipsip ang kaluluwa ng tao. Lahat ng ito ay tila napakakakaiba. Kaya, noong una, inisip ko lang na ang mamamatay tao na ito ay isa masugid na tagasunod ng masamang sining. Hanggang sa nakilala kita, ay naging posible na rin kung totoo ito. Kung gayon ang iyong mga magulang, at ang mga namatay ay nasipsip ang kaluluwa at namatay. Itong krus na sugat ay simbolo ng kasamaan na kailangan para sa ritual. Ang sugat na hugis-hugis sa iyong noo ay nagpapakita na ikaw ay kanya, susunod na target. Ngunit, hindi pa siya nakakagawa ng hakbang, nang ikaw ay biglang namatay, at ang iyong kaluluwa ay hindi sinasadyang nagkaroon ng kasunduan sa akin. Manatili ka sa aking tabi. Ninakaw niya ang aking katawan. Siguradong iniisip niyang nandyan pa ang aking kaluluwa. May pagkakataon pa tayo. Pero kung malaman niya, sino siya? May kailangan ba? Huwag. Huwag. Anong nangyari? Nangangarap na naman ako tungkol sa taong iyon. Siyempre, araw-araw akong nangangarap, pero hindi ko alam, bakit? Sa pagkakataong ito, sobrang totoo ang pakiramdam, para bang narito siya muli ng may bagong bagay. Siguro dahil sa pagkakataong ito ngayon, ang dahilan kung bakit nakakita ka ng video. Ito ang unang pagkakataong muli mong makakita sa kanya, sa loob ng 10 taon. Sa susunod na, tama rin yun na natatakot ka. Magpatuloy ka pa rin matulog, laging kasama kita. Ikaw. Gusto mo bang matulog na lang sa kama? Ikaw ang nag-i-invite sa akin, di ba takot? Takot.
Sige ka na, hindi kita kayang gawin. Ako. Hindi ko kaya. Yun ay araw na hindi ako maganda. Huwag mo akong gawin. Ngayon ay ipakita kita kung gaano kagaling si Boss Ling. Magtiwala ka. Sigurado kaming susiyan niya. Susumpo namin. Ang bilanggo ay malapit ng ilabas. Maaari nang bisitahin. Xiao Zuan. Bakit ka naging ganito, Xiao Zuan? Bagamat ang bilanggo ay ligtas na, ngunit hindi siya malinaw ang isip. Sinabi ng doktor na siya ay nasaktan sa ulo, at sa buhay na ito, hindi na siya gising. Sila ang nagdala sa iyo, sa ganitong kalagayan. Hindi ko alam ang iyong panlasa. Pinay-order ko sa chef, dahil sobra-sobra siyang i-prepare. Taste natin. Salamat. Kapamilya lang naman tayo. Saan masasalamat? Tama. Wala kang gagawin sa susunod na linggo, di ba? Naghahanda akong magdaos ng isang hapunan, sa Twilight Hotel. Hapunan. Tama. Kamakailan lang, may bagong mamumuhunan na dumating sa grupo. Naghahanda ako ng hapunan na ito, bilang kanyang welcome ceremony. At saka, naghahanda akong ipakilala ka sa lahat sa hapunan, at ipahayag ang iyong pagkatao. Ito. Pwede bang medyo maaga ang oras? Kasi hindi pa kaya si Lin Shen nakahanap pa kaya? Tunay na dahil dito, mas mahalaga pang gawin. Mula nang magkaroon ng insidente si Xiao Shen, naging madumi ang sitwasyon ng kumpanya. Lalo na sa pagkakataong ito, na inatake ka ng lingsuan, masyadong lumaki ang issue. Dapat kang dumalo, at makakatulong ito, para mapalakas ang tiwala ng mga shareholders. Itong bagay na ito, ay ganito na ang desisyon. Paghahanda na lang ako. Tama ba ito? Anong hindi tama? May punto ang nanay ko. Nagpatulog na lang kami, hindi mo gusto, tumakas sa dulo, di ba? Hindi. Kailangan mong maging responsable sa akin. Hindi na maaga ngayon, papasok na sa trabaho. Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin ng malinaw ang iyong sinabi. Ikaw ang inirekomenda ng Chindulu Home Services. Inirekomenda ng tao. Ito ang iyong resume. Oo, ako nga. Ibigay mo sa akin ang iyong ID, at ang resume mo. Itong full series na ito, ay para sa iyo na. Talaga. Sige, ayos lang. Ito ay nasa resume. Hindi ito masyadong katulad. Ang litrato na ito, ay kuha ilang taon na ang nakalipas. Sa mga nakaraang taon, hindi naging maayos ang mga araw. Mukhang tumanda na ng marami ang tao. Ang babaeng ito, ay buntis. May handaan pa sa bahay. Kulang kami sa tao. Sige, ikaw na ang bahala. Tandaan mo. Huwag kang papasok sa bahay. Salamat. Liu Qing, Jiang Qi, maghintay kayo sa akin. Sige, panatilihin mo munang kalmado ang kanilang emosyon. Darating na ako. Anong nangyari? Kahapon ng gabi, ang gwarda sa kumpanya, nagpapatakbo sila ng pambansang paglalakbay. Bigla na lang sumikip. Oo, ngayon ang pamilya, nagpapakita ng hinihingi ng kumpanya. Nasa pintuan sila at nag-aaway. Aalis na ako ngayon, para ayusin ito. Magdesisyon, ang asawa ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Magdesisyon. Nagdating si Director Jiang at si Chairman Liu. Kayo ba ang mga boss? Nagtratrabaho ang asawa ko dito. Noong siya'y nagtrabaho, bigla na lang nawala. Kailangan ninyong magkasundo, at magbigay kami ng kampanya. Ang bagay tungkol sa kampanya, ang aming legal department, ay maayos na hahawak dito. Nagsasabi ka ng kalokohan. Akala mo ba hindi namin alam? Kayo mga malalaking kumpanya, ay puro pang-aabuso sa maliliit na empleyado. Kailangan ng paliwanag ngayon. Magbigay ng paliwanag. Sobrang gulo dito, mas mabuti pang umakyat ka na, kumuha ng desisyon. Siya,
Ang nagbibigay ng paliwanag, kumuha ng desisyon. Magbigay ng paliwanag, magbigay ng paliwanag at kumuha ng desisyon. Sino? Magbibigay ng paliwanag, magsasagawa ng desisyon. Magbibigay ng paliwanag, magsasagawa ng desisyon. Magbibigay ng paliwanag, magsasagawa ng desisyon. Magsasagawa ng desisyon. Magbigay ng paliwanag, magdesisyon. Magbigay ng paliwanag, magdesisyon. Junkie. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Akala ko. Sige na. Baka nagkamali lang ako ng nakita. Hoy. Pakiusap, maghintay ka sa akin. Darating na ako agad. Anong nangyari? Bago ako umalis sa punerarya, inutusan ko ang aking katrabaho na bantayan ito. Kung may bagong bangkay na may sugat na krus na lumitaw. Ngayon, may bagong bangkay na lumitaw. Nasaan ang bangkay? Dito. Sa totoo, ang tao na ito ay namatay bigla, wala siyang anyong sugat sa katawan, kaya ako ay nahihiya pa kung ilalagay ko ba o hindi. Anong ibig sabihin? Nasaan ang marka na iyon? Sa tingin ko, parang mantsa ng kapanganakan, o kaya, nakaugat mula sa sugat dunot ng pagkabangga, mukhang hindi ito nasaktan ng tao. Kung hindi, ang pulis at doktor, dapat mo nang napagtanto yan. Anong iniisip mo? Siya at ang patay na, tainga ng katawan, walang kaparehas. Ngunit ang hugis ay ganap na tumutugma. Narito ba ang nakita mo? Batay sa pagkakasira ng bangkay, ang krus na ito ay lumiliit at lumalabo. Ano? Ibig sabihin nito ay ang kanyang kakayahan ay lumalakas. Kaya niyang pumatay ng walang bakas. At habang ako, nakikita ko ang katawan. Nagdaan na ang 3 taon. Bata. Totoo siyang bumalik. Ang sinabi nila, hindi ito totoo, di ba? Talagang may sira ang ulo siya. May kailangan akong gawin. Uuna na ako. Oo nga pala, narinig ko. Pumapasok ka na sa Twilight Group, nagtrabaho ka na, siya ang security guard ng Twilight Corporation. Nangyari yun kahapon pa lamang. Siya ang sinasabi ng nanay ko, na security guard. Kaya siya ay, nangyari yun sa tabi ng company. Kahapon. Hindi ba? Siya nga ba talaga? Talagang nagpakita siya. Kaya kung patayin si Lin Shen. Kaya kung patayin ka. Ngunit bago iyon, gusto kong sirain ang iyong reputasyon. Gaya ng ginawa mo sa akin at kay Xiao Zuan. Ganoon din. Ikaw, sino ka? Ikaw ang pumatay kay Lin Shen. Sinira mo ang katawan na maingat kong pinili at pinabuti. Anong katawan? Ano ang sinasabi mo? Dapat sana ay pinatay na kita bilang kabayaran, ngunit may iba ka pang halaga. Kung susunod ka sa akin, maaari kitang bigyan ng pagkakataon bago ka mamatay. Makakakuha ka ng paghihiganti. Basta't makakakuha ng paghihiganti. Handa akong mamatay. Kailangan mong ilipat ang hapunan. Tama iyon, nabaliw ka ba? Nahanap na ang salarin dito. Ibig sabihin, malamang, na may hinala na siya sa iyo. Kaya anytime maaari siyang mang-atake sa iyo. Kaya kailangan nating mag-act, maghanap ng tamang oras. Kung siya ang umunat ngayon, mas mabibigat na niya ito. Ito ay nagpapakita na takot rin siya na mapagtaguan. Kaya hindi siya magiging madali upang tuminanamin kami. Maraming uri ng tao sa dinner. Ito ang tamang pagkakataon para siya makapasok at umakto. Malamang na ganun nga.
Lin Shen. 林真，林真， Lin Shen. Bakit ganito? Hindi naman siya nakahawak sa aking dugo. Bakit ganito pa rin ang nangyari? Lin Shen, gising. Lin Shen, gising. Lin Shen. Lin Shen. Tama na, Lin Shen. Narinig niya, nakarinig siya. Lin Shen. Lin Shen. Anong nangyayari? May ibang tao bang kumokontrol sa kanya? Lin Shen. Ako. Ano bang nangyari sa akin kanina? Anong nangyari? Bakit ka biglang nawala ng kontrol? Hindi ko rin alam. Parang may naramdaman akong tawag sa akin. Parang unang beses. Unang beses sa punerarya, kapag nakapasok sa iyong dugo, ganoon. Nakasugat ba ako? Hindi. Ako mismo. Pasensya na. Bakit ako? Maraming tao sa mundong ito. Bakit ako pa ang pinipilit na hindi bitawan? Dahilan. Siya lang ang nakakaalam. Hapunan. Maganda ba? Maganda. Sobrang maganda. Ang suot na ito, talagang maganda talaga sa iyo. Tanging ganda talaga ng dating mo. Ikaw lang ang nagsasabi. Magbalik ka na muna. Oo. Nasabi na niya ang lahat ng sinabi ko. Basta't ikaw ay sa akin. Talagang iba ka na ngayon, kumpara sa dati. Gusto ko talagang hawakan ka at dalhin sa labas. Hayaan silang makakita ng mabuti. Siyempre. Handa na ba kayo? Handa na. Sige, umalis na tayo. May nakita ba? Kahina-hinalang tao, wala pa. Ginoong Shi, dumating ka na. Ipakilala ko sa inyo, ito naman, ay ang bagong mamumuhunan ng aming grupo, si Shi Fei. Ito naman, ay mula sa aming grupo, ngayon ay ang acting pangulo, Jiang Qi. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita, kilala mo ba siya ng mabuti? Kilala niyo ba sila? Oo, ang aming mga pamilya ay magkaibigan, kaya, mula pagkabata tayo'y magkakilala. Talagang napakatagal na, hindi tayo nagkita. Hindi ko inasahan na ngayon, sa ganitong pagkakataon makikita kita. Sadyang nanood ako ng balita, kakadating ko lang sa'yo. Narinig ko, si Ginoong Shi Fei ay bagong napili sa listahan ng mga sikat sa ibang bansa. Sakagwapo pa, pero talaga namang isang tunay na Diamond Bachelor. At makipag-usap ka sa kanya. Sino ang babaeng iyon? Iyon ay ang magiging manugang ng pamilya Lin. Narinig ko, ang trabaho niya ay guro. Ito ay espesyal. Hindi ba siya magiging maganda para sa patay na tao? Sige nga. Paano kaya nakahanap ang amain ng ganyang asawang babae? Bakit hindi naman? Namatay si Lin Shen. Anong normal na tao ang makakayanan yan? Ang mga sumasalita ng maraming salita. Ginger, huwag mong pansinin sila. Nagustuhan kong makita kita. Bakit ka sumaklap kay ang aking inapprove? Ikaw ay patuloy na
Ganda pa rin. Walang pagbabago. Naniniwala ako na kasama mo. Ang Twilight Group. Tiyak na magiging mas maganda ang pag-unlad. Hindi mo balak nakawin ang aking manugang, di ba? Ay nako, hindi pwede. Oo nga. Aking manugang siya. Sobrang galing niya. Narito na ang lahat ng mga bisita. Simulan na natin ang seremonya. Follow na. Mga kababayan, ngayon ay may natitirang pagpapakilala sa inyong lahat ng aking anak, si Lin Shen, na may kasintahan, Jiang at Ginang, Jiang. Nandyan. Jiang Qi, Jiang Qi. Terra. Sa itaas. Bakit wala na ang tao? Meron ka bang? Lin Shen. Lin Shen. Lin Shen. Sa tamang dahilan. Dapat hindi siya lalampas sa 1 metro sa akin. Hindi ba? Ikaw ba? Hindi mo inasahan, di ba? Akala nyo, nawasak nyo na ako. Akala nyo ako ay, nasa isang sulok, na nalalanta at namamatay. Kahit na mamamatay, kukunin ko kayong lahat, para mamatay. Ganun ba? Akala ko nandoon ka sa kulungan, sa mental ward. Kasama ang iyong, nawawalang isip na anak, anong sinasabi mo? Ikaw. Paano ka rin? Gagawin ko yan tulad ni Lin Shen. But, nalamang nako, ng inyong lihim. Alam kong palaging kasama si Lin Shen. Ikaw. Alam ko rin kung nasaan siya ngayon. Saan siya? Ano? Hindi ba? Tama. Siya nga iyon. Dito. Jiang Qi. Jiang Qi. Nandito siya. Paano mangyayari ito? Siya ba talaga? Si Yan Rong ba? Magdala ng tao para iikot dito. Bilisan mo. Oo. Liu Qi. Matagal na tayong hindi nagkita. Anong balak mo? Anong magagawa ko? Siyempre, kukuha ng paghihiganti para sa anak ko. Akala mo ba, panalo ka na? Namatay si Lin Shen. Yung babaeng ito, may naiwan pang anak. Swerte, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano bang gusto kong sabihin? Sinasabi ko sa'yo. Itong babae ay hindi talaga buntis. Sinuportahan siya ni Lin Shen para nukuhin ka. Ano? Jiang Qi. Anong sinasabi niya? Totoo ba ang sinasabi niya? Huwag mag-alala. At saka, ang anak na labis mong iniisip. Hindi siya namatay. Hindi namatay. Imposible. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo sa kanya, kung totoo ba ito. Jiang Qi. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi pa siya patay. Xiao Shen. Kaya saan siya, sa mga panahong ito? Nandyan lang siya sa tabi mo. Ngunit hindi mo lang alam. Ngunit, malapit na siyang mamatay. Ganap kang mawawalan sa kanya. Alam ko na. Hindi ka basta-basta mamamatay. Ikaw ang aking maingat na piniling kapalit. Ginugol ko ang ilang dekada na naghihintay na lumaki ka bilang pinakamainam na katawan. Paano ko naman maaaring mawalan sa oras ng pag-aani? Ilang daang taon na. Itong katawan ay hindi na gaanong magagamit. Kahit na humigop ng mas maraming kaluluwa, hindi ito makakapigil sa pag-urong nito.
Buti na lang at natagpuan kita. Ikaw ang nasa mundong ito. Ang pinakamabisang katawan para sa akin. Sadyang malungkot lang. Noon pa nga, napakabata mo pa. Takot kaya ang katawan. At siya rin, ay naghahanap-hanap ng akin. Kaya kailangan kong umalis muna. Ilalagay ko ang aking salamin sa loob ng iyong katawan. Ganun. Habang lumalaki ka, ang kaluluwa ay magdudulot pa ng kapangyarihan ng mga kambal-karibal na kambing upang mapahusay ka pa. Ang sumasaklaw sa akin. Sino alam mo? Ang inatang ng mag-asawang iyon ay nasira ang aking plano. Isang wala, katawan ng kaluluwa. Hindi makakasya sa akin. Kailangan kong gamitin ang iyong bago maglaho ang kaluluwa. Kumpletuhin ang ritual. Nang matanggap ko ang balita, agaran akong bumalik. Ngunit hindi ko inasahan na ikaw ay dinala ng babaeng si Junkie. Palayo. Kung alam ko lang, 10 taon na ang nakalipas, dapat pinatay ko na siya. Ngunit ayos lang. Ngayon, may iba nang gumagawa para sa akin. Kaya't dapat kang bumalik sa aking katawan. Anong nangyayari? Bakit ganito? Lin Shen, nasaan ka ba talaga? Lin Shen, bumalik ka na. Junkie. Ikaw, paano ito nakawala sa aking kontrol? Nakalimutan mo ba na ang kaluluwa ng aking katawan ay pagmamayari na ng ibang tao? Junkie. Ikaw mismo ang nag-alis ng bahagi na kinokontrol mo ako. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Inaasahan mong darating si Lin Shen para iligtas ka, di ba? Tanggapin mo na yan. Kahit na hindi siya patay, hindi na siya ang dati niyang si Lin Shen. Tingnan mo ang oras. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Kung ganun, sumama ka na sa kanya. Huwag. Junkie, Lin Shen. Paano ka nakatakas? Hindi. Wala kang masama. Wala akong masama. Napakabuti. Katawan. Nasaan ang katawan? Nasa hotel ang katawan. Pero, Junkie. Bilisan mo, tawagan mo ang ambulansya. Okay ka lang ba? Tiyaga lang ng kaunti. Lin Shen. Narito lang ito ang hotel. Mabilis. Junkie. Ito. Paano ito nangyari, Ginang? Naglabas na ang resulta ng pagsusuri sa iyo, Ginang. Hindi siya talaga buntis. Talaga. Totoo ang sinabi ni Yanrong. Kaya, si Xiao Shen ba ay totoo ring buhay pa? Magmadali ka at magising. Huwag kang magkasakit. Junkie, nagising ka na. Junkie. Junkie. Lin Shen. Junkie, huwag mo akong takutin. Junkie, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Lin Shen. Sinasabi na nakuha na ang katawan ni Lin Zong. Ngunit malapit na itong sunugin. Kahit na magmadali ka ngayon, hindi mo na siya makikita sa huli. Ano ang sinabi mo? Ano ang mangyayari sa katawan ni Lin Shen? Kailangan itong eye cremate. Sandali lang, hindi ka pwedeng bumangon ngayon. Magpahinga ka muna.
Sige na, hindi pa sila nakakapagsunog. Junkie, anong ginagawa mo? Siyempre, nagtatrabaho. Bilisan mo. Ano ang balak nyo? Siyempre, ililipat namin ang katawan para sunugin. Ito ay mula sa presidente ng Twilight Group, na personal na ipinadala ng kanyang ina. Huwag itong ipagpaliban. Walang sino man ang pinapayagang galawin siya. Junkie, anong klaseng ugali ito? Huwag mong isipin na dahil ikaw ay naging misis ng pamilya Lin, ay maaari ka nang maging mayabang. Ang Lin Shen ay patay na. Ikaw lang ay isang bihag. Papatay ka. Lin Shen. Junkie. Magpasya ka na, Junkie. Ilisan mo ako. Sasanggalang ng aking ina sa aking katawan. Umalis ka na, Junkie. Lin Shen. Isang pangalan ng patay. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Bitawan mo ako. Agad na itulak ang bangkay para sunugin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tigil na. Tigil na. Ginoo. Bakit ka nandito? Nakaayos ako ng tao, para dalhin ang bangkay para sunugin. Lin Shen. Bumalik ka na agad. Kung hindi, talagang magiging abo ka na. Sinasabi ko lang na, ayusin mo ng maayos, ang labi ng anak ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Nadalhin siya para i-cremate. Ito. Gusto mo siya ng sobra. Si Ate Yu, di ba? Mukhang mas mabuti pa. Magbigay ng pagkakataon sa iba ang posisyon mo. Ginoo, nagkamali ako. Bigyan mo ako ulit ng pagkakataon. Ano ang kinakatakutan mo? Nakikita mo ba si Xiao Shen? Nandito ba si Xiao Shen ngayon? 在这里吧。 Hindi ko alam. Pero dati, talagang nakita ko siya. Ngunit paggising ko ngayon, hindi ko na siya makita. Kumusta siya dati? Mabuti. Talagang natatakot ako. Naghihintay ako. Nadalhin ka niya si Xiao Shen. Paano kaya hindi ako makapunta? Na talaga si Lin Shen. Hindi na kaya ang katawan na ito. Kailangan ng bagong host. Ano na kay Jiang? Paano mo ako makikita, Junkie? Bakit nandito na naman ang taong ito, Kuya Shi? Nandito ka na. Bakit nandito na naman ang taong ito, Broad Shi? Nandito ka na. Narinig ko. Medyo mataas ang pressure mo kamakailan, kaya't nagpunta akong tingnan ka. Kamusta? Okay ka lang ba? Narinig mo ba ang ganyan? Siyempre na malaman ng lahat, ay wala na akong pag-asa. Sinasabi nila na makikita nila, ang kaluluwa ni Lin Shen. Gusto mo bang kainin ang mansanas? Sana'y maniwala ka sa akin. Hindi ka talaga naglalait. Naalala mo ba, yung nilalaro natin, laro sa tavern ng mga sinungaling? Lagi kitang nahuhuli. Napaka-cute mo talaga. Bakit ka kailangan magsinungaling? Walang dahilan. Tama, bakit ka nga kailangang magsinungaling? Walang kinakailangang gawin, kaya't naniniwala ako sa'yo. Hey, hindi dapat nag-aabot ang lalaki at babae. Huwag mong hawakan ang kanyang mansanas. Iniutos kita, nandito pa ako, Junkie. Ako ang magbabalat sa'yo. Wala rin akong alam tungkol kay Lin Shen. Paano na ba siya ngayon? Baka. Kapag nais niyang lumabas. Saka siya lumalabas. Ano ito ang sasabihin? Tunay na totoong tanging 82 na Hao Jian. Iniimpluwensya sa Pasipiko. Bawat tao sa mundo, maaari nang uminom ng green tea. Kapatid A. Salamat. Ginger. Actually, nakikita ko rin. Pwede mo akong isiping isali. Angham. Wala. Wala namang. Kainin ng mansanas. Hindi ka pwedeng pumasok. Nasa pagpapahinga ang pasyente. Si Junkie talaga'y hindi naglilihi. Kayo pa rin kaya'y nananakaw sa amin. Gaano katagal na ang Twilight Corporation? Ginamit mo ng labis ang iyong autoridad, Ginoong Chen. Totoo kong sinabi. Sama kami. Sa pagsama-sama ng Twilight Corporation. Dahil sa mukha ng mga dating direktor, mukha ng matandang direktor, si Junkie ay kapatid kong babae. Kung sakaling mang-target kayo sa kanya, kami ang unang patutol sa pamilya Shi. Shizong. Kahit na si Junkie ay iyong kapatid na may ibang ama at ina, hindi ito dahilan para ang kinininyo kami, dahilan ng Twilight Company. Bakit?
Hindi mo maramdaman ang kanyang presensya. Hindi ka ba talaga naniniwala na namatay na si Lin? Akala mo ba, makakagawa ka ng kahit anong gusto mo dito, kahit na wala si Junkie? Ginoong Lin. Pero narito pa si Ginoong Leo. Hindi ka dapat makialam sa usaping ito. Si Ginoong Leo ay nahihirapan pa. Sa mga ganitong maliliit na bagay, huwag na nating guluhin siya. Gawin na lang natin ito. Basta't makuha ni Junkie ang proyekto sa kanlurang lungsod. Pansamantala, tinatanggap na natin ang kanyang presensya. Ako, isang maliit na hindi natapos na proyekto, Ginoong Chen. Kailan ka naging ganito? Maikli ang pananaw. Natakot ka. Sige, tingnan natin kung sino ang natatakot. Junkie. Kailangan mo ba ng tulong ko? Kuya Shi, ihatid mo ako palabas. Pupunta ako kay Lin Shen. Hindi matagpuan, patayin. Hindi ko pa rin ito naniniwala. Paano ako hindi makakapasok? Naroon pa rin ako. Huwag mong haminin. Hindi ka ba dati ang pinakaangas? Bakit ngayon ay hindi kita mahawakan? Hindi din umapaw. Ayoko lang talagang makita ka, na kumakain ng toko ko. Iyan lang. Lin Shen. Malusog ang katawan mo. Bumalik ka na. Pasensya na. Hindi na ako makakabalik. Dugo ng kasunduan. Lin Shen. Sa wakas ay makikita mo na ako. Kailangan mong bumalik. Bumalik ka na. Hindi na makakabalik. Bakit? Ito ba ay dahil sa dugo na kasunduan? Hindi ba't naalis na natin ang dugo na kasunduan? Kung oo, makakapag-uwi ka na. Hindi ko alam. Uy! Xiaopi, may oras ka ba ngayon? Noong araw, humiram ako ng mga tala mula kay Jiang Boku. Gusto kong ibalik ito sa iyo. Iwanan itong alaala. Kuya Shi, salamat sa pagbigay ng mga tala ng tatay sa akin. Walang kailangan na maging magalang sa pagitan natin. Noong mga panahong iyon, si Tio Jiang sa mga mitolohiya ng kanluran, may mga pag-aaral. Kahit nag-aksaya pa ng malaking halaga, para bumili ng isang sinaunang aklat sa ibang bansa. Dahil dito, marami akong natutunan. Tungkol sa sinaunang aklat, oo. Sinasabi na maraming mitolohiya sa kanluran, ang naitala. Kuya Shi, bigla akong naisip ang isang bagay. Uuna ako. Anong nangyari? Wala na akong oras. Anong ginagawa mo? Marami pa tayong oras. Ito ay Elaine Cia N. L. Roger, Latin. Isinulat ang dugo bilang tinta, upang mulat ang krus. Ito ang nakasulat sa libro, paraan upang bawiin ang kasunduan ng dugo. Ikaw pa rin bang nakakaunawa ng Latin? Ano? Hindi ba't parang mas nakakabighani ang lalaking ito? Mas mahal mo siya ngayon. Saan ang krus? Nandito ba? O nandito?
Junkie. Lumapit ka. Mainit. Buhay. Malapit na. Hindi na kailangan maging balo para maging masaya. Nalulungkot lang ako. Hindi na kita maatasan na maghubad. Basta't gusto mo. Handa akong maghintay kay anytime, ang amo. Ito ang natagpuan ko sa study. Bago pa nga'y kalakip ito ni Tio, buksan natin para makita. Ang ginang ay humihingi ng paliwanag tungkol sa sinasabi na iyang binabae. Ano nga ba talaga ang kanyang kwento? Nang marinig siyang itinakda kong pababa sa terrace, nakatagpo pa rin siya, walang sinasaktan. Sapat lamang ang mga di pangunahing media na naglikha ng mga kabalitaan ng hindi maayos. Hindi ko akalain na malalaman ni Ginoong Direktor Chan ang mga ito. Sana magtiwala kayo. Siguro hindi ako naniniwala, pero ang mga bulong tungkol kay Junkie ay nakakaapekto na sa presyo ng stock ng Twilight Corporation. Kaya kong ipakilala bilang tagapagsalita ng board. Pagtanggal kay Junkie. Oo, tama nga, ngunit ito'y ilan lamang, mga balitang walang batayan, at natakot na kayo ng ganito, hindi ba't ang board ay nag-alaga ng isang grupong walang silbi, ikaw. Kahit na ang mga ulat na ito ay sensational. Syempre, hindi totoo na si Jang ay buntis. Talaga namang hindi. At patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya Shi. Kahit na totoo na siya ay nagdadalang tao, hindi pa rin alam kung kanino. Noong una, lahat tayo ay nakakita na may mga susunod sa Twilight Group. Ito ay pansamantalang sinasang-ayunan na siya ay maging tagapamagitan. Tama. Si Jang ay may laman. Kahit anong meron o wala, siya ay isang estranghero. Tayo ay tiyak na hindi sisang-ayon na ang Twilight Group ibigay sa isang dayuhan ng kamay. Hindi ko tanggap. Kayo. Dayuhan hindi. Anong tungkol sa akin? Dayuhan hindi. Anong tungkol sa akin? Kapalaran. Lin Shen. Talaga si Lin Shen. Siya pa rin pala ang nabubuhay. Little Shen. Nanay, nandito na ako. Bakit ka lang pumunta ngayon? Naging takot talaga ako sa'yo. Alam mo ba? Mama, huwag kang magalit muna. Hintayin mo munang matapos ang kulong. Kahit anong masabi mo sa akin ay okay lang. Umupo na kayo. Parang narinig ko kanina na may nagsabi na si Junkie ay tagalabas ng Twilight Group. Tama ba, Lin Zhang? Junkie nag-iisip ng mali. Pinsan kitang ipinagkakalat na siya ay buntot. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Hindi ko maniniwala sa aking asawa. Ba't kailangan pansinin ang mga matandang matatalino na ito? Lin Zhang. Bagamat ganun, yung misis, talagang nagdulot siya ng pagkalugi sa kumpanya. Ito ay halatang halata. Kaya't nais ko ring ipaalam sa lahat ang solusyon ko. Mga kaibigan, naniniwala ako na walang mas makakapagligtas kaysa sa balita na muling nabuhay ang presidente ng Twilight Group. Kaysa sa balitang ito, na makakapagpataas ng halaga ng merkado. Oo, nang lumabas ang balitang ito, lahat ng media, hindi na kami babatikusin. Tama, ang pagbabalik ni Ginoong Lin sa tuwina, ay talagang napapanahon. Mga Ginoo, kung hindi ninyo pinanampalatayanan ang aking asawa, ibig sabihin ay hindi ninyo pinanampalatayanan ang aking pananaw. Mga Ginoo, kapag nilagdaan ninyo ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi, mangyaring magpatuloy kayo. Inay, sasama kita sa ibang bansa para magbakasyon ng ilang panahon. Okay ba? Ikaw at si Junkie, muli ba kayong gagawa ng delikadong bagay, Inay? Kapag natapos na ang mga bagay, babalik ako para sa inyo. Para makita ninyo akong ikasal kay Junkie. Bumita ang ilaw. Sa kwarto ng pag-aayos, narito si Jang Ba. Junkie, ikaw ay natapos na trabaho. Tumawa pala. Paano ko masasabi na mas takot ako?
Dumating na ang boyfriend ko para sunduin ako. Aalis na ako. Sige, Colin. Anong boyfriend? Ako nga ang tunay mong fiancé. Wala pa nga tayong seremonya. Anong klase ka bang fiancé? Junkie, sinasabi mo bang mag-propose ako? Tama ba? Oo, at ano ngayon? Hindi, at ano ngayon? Hindi ka maganda. Sige, bulayan mo na lang ako. Pero, dadalhin kita sa isang lugar. Lin Shen, hindi pa ba dumarating? Malapit na. Dumating na. Lin Shen. Junkie, gusto mo bang magpakasal sa akin? Magpakasal ka sa akin. Kung mayroon kang paglabag, sa buong buhay ko, sasapitin kita. Mas mabuti gawin kaysa sabihin, kung may araw na, tama ka talaga sa akin. Hindi na kailangan ng Diyos, para masaktan ka. Alam mo ang salitang pagsisisi. Oo, ginagawa ko yan, anak ng asawa ko. Yun ang aking katawan. Congrats sa iyo, Boss Lin. Hindi lang dahil sa mababang presyo, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang mag-operate ng mabuti. Nakatalo siya sa grupo ni Shi, muli ng proyekto. At makakakuha ka pa ng magandang babae. Ginoong Liu, tungkol sa proyekto. Mangyaring magbigay ng higit pang gabay. Wala, uminom tayo. Junkie. Congratulations, Lin Zong. Double happiness has arrived. Junkie. Dapat kang maging masaya ah. Kailangan ko ring magpasalamat sa iyo, sa sinabi mo sa akin noon, tungkol sa mga lumang aklat sa tahanan ng Jiang. Kung hindi, talagang hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Mga sinaunang aklat. Anong mga sinaunang aklat? Ano? Ano bang pinag-uusapan nyo? Walang katapusan. Ano ang tinitingnan nyo? Mas gwapo ba siya kaysa sa akin? Huwag kang magbiro kay Frita. Nang masaya, tinatawag ka kong small sweetie. Nang hindi ka masaya, hindi mo akalain na huwag kang magbuburo. Tama ka talaga. Painto ka, hindi normal si Shifei. Ang likod ng kanyang leeg ay napakalinis. Siyang unang nakatagpo kay Junkie. Bakit siya ang nauna? Anong nangyari? Sino ka? Ako ang tutulong sa iyo na matupad ang iyong mga hangarin. Anong balak mo? Nakausap na namin ang pulis. Anong gusto mo? Basta tumahimik ka lang. Ipababato ko muna ang katawan mo. Sige ko siyang i-intriga, talaga. Gusto ko talaga siyang i-intriga, pero hindi ako gagamit ng ganito. Kaya galit ako sa inyong lahat ng tao. Ang mga ito, mga mukhang may hangin, pang-aapi na ito. Anong ipagmamayabang ka? Ikaw. Ngayon iyanita kita kay Shipei ilang beses. Siguro iniisip mo na ikaw ang bobo na nagkasundo sa akin. Anong kainaitan ng puso ang nasa iyo ngayon? Hindi kita sinasabi na, may problema si Ginoong Shi ngayon. At nakita mo rin pala, walang totem sa likod niya. Wala. Hindi ko pa rin iyon pinansin. Ikaw ay hindi ko pa rin binigyan. Sapat na seguridad. Nakatakda na ba ang petsa ng pag-engage? Sa susunod na Sabado, doon sa hotel na pinuntahan natin kanina, ano sa tingin mo? Nakatakda na ang oras at lugar. Ano pa ang gusto mong sabihin? Wala nang kailangan sabihin. Mag-enjoy ka lang.
Narito ka ng maganda ngayon. Salamat. Ikaw ay ganda rin. Saan lamang ngayon? Mas ganda ka kaysa kahapon. Narito na si Shifei. Pareho ninyo. Congratulations. This is the engagement scene. It's a bit quiet. Thank you. Brother Shi. I asked Asian to do it this way. I thought it would just be us old friends. Sama-sama lang tayo. Sa totoo lang, hindi naman kasalan ito. Hindi na kailangang maging sobrang engrandi. Pero ikaw, Kuya Shi. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Noong bata tayo, naglalaro tayo sa siso. Umakyat ka, pero hindi ka makababa. Umiiyak at tinatawag ang nanay. Siyempre. Hindi ko akalain na may ganitong mga masayang alaala pa. Maraming bagay si Kuya Shi noong bata pa siya na nangyari. Maaari bang sabihin ito? Walang problema. Pero walang masama kung sabihin. Kuya Shi, napakabait mo. Tungkol sa kwintas na ito, naaalala mo ba? Bata, mukhang mataas ang iyong alertness ah. Sana lang. Ang katawan niya, ako na ang susundin niya. Siya, susundin ko talaga. Wala kang problema. Wala talaga. Nanay, kapag may ganyan ka ng lakas, huwag mong gamitin ang necklance na yun. Hindi mo ba alam na naghihintay ito para patayin tayong lahat? Mukhang gusto niyo akong ilagay sa panganib. Hindi ka naman bobo. Ibalik mo sa akin ang aking katawan. Umalis ka. Kukunin ko ang akin. Gusto kong makuha ang akin. Huwag kang gagalaw, Junkie. Subukan mong lumapit ng isang hakbang pa. Hindi ba't gusto mo ang katawan ko? Kunin mo. Pakalmayin mo si Junkie. Lin Shen. Huwag kang makinig sa kanya. Ang layunin niya ay ikaw. Hindi ako makakaapekto dito. Sige na, Junkie. Tama ang sinasabi mo tungkol sa damdamin nating dalawa. Ngunit, sino ang susunod at sino ang titigil? Hindi ko ba ito maaaring pasensya? Pwede bang masabi niya? Anong kaugnayan mo dito? Totoo kong sinasabi sa iyo, binawasan ko na ang tiis ng buhay at musik at pagmamahal ng sanggol ni Lin Shen. Kaya, may kaugnayan pa rin ba kita? Ano? Ikaw. Kahit napatay ka na. Ang katawan ni Lin Shen ay pati na rin akin. Hindi. Anong nangyari? Hindi kayang masaktan si Jiang Qiu. Paborito ang mga tao. Ang iyong kaluluwa ay nakuha ko na, magsimula nang mawala. Junkie, mabilis, umalis ka na. Gusto mong tumakas. Dumaan ka sa aking katawan. Lin Shen. Mabilis. Mabilis, hayaan mong mamatay siya sa aking katawan. Tumahimik ka. Kung mamatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Hindi mo kayang patayin si Kuya Shi, di ba, Kuya Shi? Pasensya na. Hindi ka ba magaling? Si Broda Shi. Si Jiang Shi. Paano mo kaya yan? Gusto kong gawin kitang birhen. Magaling talaga. Matyaga. Tama nga ang pangalan mo bilang CEO ng kumpanya. Ikaw ay maganda rin naman. Ang kuya kong nagtanim ng saging at nuno ay maaaring harapan. Si Ginoong Ta. Si Ginoong Ta. Si Ginoong Ta. Gisingin mo na si Ginoong Ta. Ako na. Ikaw naman. Mukhang may personal na galit dito. Si Kuya Shi. Jiang Kei. Jiang Kei. Paalisin mo ako. Jiang Kei. Lin Shen.
Alam mo ba kung ano ang dapat gawin? Ang kanyang kaluluwa ay nakulong sa kotse. Kung hindi tayo makakahanap ng paraan na agad siyang mailabas. Kapag dumating ang oras, mawawala na siya. Walang anuman. Sinasabi mo ito. Hindi ko ba alam? Naghahanap ako ng sagot sa iyo. May paraan ba kitang ilabas? Mas magandang kung hindi ka makalabas. Ganito lang. Sana'y wala na kang kasama. Anong oras na? Patuloy pa rin kang nagmumura. Huwag kang magtanong ng walang katuturan. May sarili akong ritmo. Galing sa akin to. Mahina ka. Tulad mo. Gusto mong agawin ang Ginger sa akin. Tumingin ka muna sa sarili mo. Ano bang klaseng tao ka? Ikaw ay may iwan sa loob ng sasakyan magpakailanman. Ako ang papalit sa iyo. Naaalagaan si Junkie. Ano? Lin Shen. Saan na naman siya pumunta? Yung katawan sa lobby. Hey Jang, huwag kang tumakbo. Mag-ingat ka. Baka madapa ka. Hindi siya kasing importante mo. Tumahimik ka. Bro, she. Lin Shen, medyo may personal na interes ka dito. Kasama na ang sariling interes. Meron ba? Wala, di ba? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Junkie sa bahay namin. Ako. Sige na. Baka mas mabuti pang tumawag na lang ako sa'yo. Tumawag ng ambulansya. Tanga. Tanga. Bago pa kaming magkasalihan ay iniisip mo na ako'y tanga. Totoo bang nakikita mo lang ang ngiti ng bagong kasalanang tao, at hindi naririnig ang sigaw ng dating asawa, pagkatapos mong magkasalihan? Maaari na akong turing ding tanga. Magkasalihan. Ang susunod na salita, hindi mo pala narinig ang lahat, di ba? Hindi ko nakaila, pero narinig ko lang talaga. Pag-asawa. Pakisayain ko ang aming kasalukuyang inaatiman, si Jiang Chi. Jiang Chi. Congratulations sa iyo. Kung sakalang siya susugatan mo, palaging magiging suporta kita. Kuya Shi. Salamat sa iyo. Naway madali mong matagpuan ang babaeng gusto mo. Lin Shen. Kahit sa kahirapan o kayamanan, kahit sa sakit o kalusugan, ikaw ba ay magmamahal sa iyong bagong kasal, Jiang Qi? Hanggang sa walang hanggan. Sasagutin ko, Jiang Qi. Sa kabila ng kahirapan o kayamanan, ikaw ba ay magmamahal, mahal ng iyong bagong kasal, Lin Shen, hanggang sa walang hanggan? Handa ako. Sige, ngayon ay inanyayahan ang bagong kasal, na magpalitan ng mga singsing. Katatapos mo kay Shifei, anong sinasabi mo? Huwag mo akong pilitin na, sampelan ka kapag masaya ako, walang anuman. Kahit ano pang sinabi ninyo, ngayon, sa hinaharap, ikaw lang ang magiging akin. Asawa, nasa langit ka na, nakikita mo ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pasensya na. Ayos lang, para sa iyo. Sinasabi mo bang magkakaroon sila ng kwento? Hindi mo ba siya kinaiinisan? Bakit ngayon ka nag-aalala tungkol sa kanya, kung mayroon siyang kasama? Hindi na niya maisip na agawin ka. Maging tapat ka. Asawa, ang sakit. Gusto ko ng halik at yakap mula sa misis. Kailangan magpahayag ng pag-ibig upang maging maayos. Hindi ko pa nasabi na mahal kita, di ba? Gusto mo bang sabihin? Sa susunod na lang. Huwag. Gusto kong sabihin ngayon, mahal kita, asawa.